pastor natin na uupo dito sa harap natin para makita naman natin yung mga kagwapuhan ng ating mga kapastor. Marami pa pong upuan dito. Pwede po kayong umupo. At mainit ba? Mainit? Anyway, purihin ang Panginoon at it is my honor also na ako ay muling magsalita dito po sa ating 41st Church Anniversary ng Angono. And lahat po ay wini-welcome ko po kayo. Lahat po ng mga bago, lahat ng mga dati, lahat ng mga elders natin dito ay purihin ang Panginoon dahil muli magkasama tayo sa isang gawain para sa Panginoon. Amen. Glory to God. At binigyan ako ng isang mensahe tungkol sa servanthood. And nais ko pong basahin yung ating pong teksto na kung saan pinagmulan yung salitang servanthood. Okay. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin. Yun pong doon po sa Mark chapter 10 verse 35 hanggang 45. So ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lumapit si Jesus, ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po kami sa inyo. In verse 36, ang sabi ng Panginoon, ano ang nais ninyo? And in verse 37, sumagot si Santiago at si Juan at sinabi, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at maupo isa sa kaliwa. Yun ang sinabi ni Santiago at si Juan na meron silang request na sila ay gustong maupo doon sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. Subalit, sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong mga hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyong bautismuhang ipabautismo sa akin? Ang sabi ng Panginoon. At sumagot si Santiago at si Juan at sinabi, opo, Panginoon, kaya namin. Kaya namin na tiisin ang hirap na ayong daranasin at kaya namin bautismuhang ibautismo sa akin. Sinabi ni Jesus, ang upang aking iinumin ay iinumin ninyo at bautismohan na kayo at bautismong tatanggapin ko. Sa verse 40, ngunit hindi ako ang magpapasya, sabi ng Panginoon, kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan iyan ay para sa mga pinaglaanan. In verse 41, nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid na si Santiago at si Juan. At sinabi, alam ninyo na, in verse 41, 42, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ay siyang nasusunod. In verse 43, ngunit hindi ganyan ang sabi ng Panginoon na dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila, sabi niya, ay dapat maging lingkod ninyo. In verse 44, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin sa lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang paglingkuran kundi maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita at tayo po ay sumagaling manalangin.
Ama namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, sa araw na ito, pinupuksan po namin, Panginoon, ang aming puso upang makinig sa iyong mga salita. Lord, hiling ko po ng bawat isa, pagbigyan mo ng kaunawaan, wisdom and understanding ang bawat talata na amin pong mapapakinggan, nagmumula sa iyong bibig, Panginoon. Lord, sabi mo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Punuin mo ang bahay sa bahay na ito, Panginoon, ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan, ang iyong salita, Panginoon, sa hapong ito. At nawa, Panginoon, na bawat isa na makarinig ng iyong salita sa araw na ito, paglabas po namin, Panginoon, we are not only be the hearers only, Panginoon, kundi be the doers, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa aming mensahe tungkol sa servanthood. Pagkalooban mo po kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, ng pag-unawa sa bawat talata na ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Glory to God. Amen. Kayo na po ay makakaupo. Okay. Servanthood. Isang mahabang talakayin ito. Bagamat hiling natin ang Panginoon na bigyan tayo ng wisdom, bigyan tayo ng understanding upang maunawaan natin kung ano ba ang ibig kahulugan ng servanthood. Pero may tatlong bagay lang na gusto kong makita ninyo tungkol sa servanthood. Servanthood ay isang commitment. Servanthood ay isang willingness. At ang servanthood ay isang suffering. And servanthood ay it is a gift. Regalo po ito ng Panginoon, ang pagiging servanthood. Amen. And servanthood is eternal. Sapagkat ang salitang servanthood ay nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya in Mark chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. It's a very simple word about servanthood. Pero mamaya titignan natin kung anong magagawa natin bilang isang alipin o isang tagapaglingkod sa harap ng Panginoon. Amen. So, simulan ko muna yung pag-aaral po natin in the book of Mark. Amen. In the book of Mark, hindi alam kung sinong sumulat, pero sabi nila, in Common Era, or CE, tawag nila, or AD, after death, it was in the 60 or 70 after death, ay sinulat po ito ni Mark, sabi nila. Pero katotohanan, hindi alam kung sinulat ka ni Mark itong aklat ng Book of Mark. But anyway, according to the theologians, ay sinabi nila na si Mark nga ang sumulat nito during the time ay the Roman Empire or during the time in Syria. And you know that Mark ay isa sa mga outspoken followers ng ating Panginoon. Kumbaga, siya yung pinaka-nadaldal na lingkod ng Panginoon o disipulo ng Panginoon. So wala siyang ginawa kundi i-share yung salita ng Diyos. Basta may nakita siyang tao, sinishare niya yung ating Panginoon. Na ang Panginoon ang
siya yung magliligtas sa buhay ng isang tao. So, he is an outspoken follower of Jesus Christ who works to convert other believers in Jesus Christ. So, siya yung pinakamagaling magsalita. And you know also that Mark is, it's an inner circle ng ating Panginoon. So, kumbaga kung titignan natin yung Book of Mark, there are 16 chapters. 16 chapters. Maliit lang to. Pero, ang nilalaman ng Book of Mark ay about the story, about the healing, about the salvation na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Laging nakasubaybay si Mark. Kung saan pumunta ang ating Panginoon, naroon siya lagi sa kanyang tabi. So, he is an innermost circle ng ating Panginoon, si Mark. And you know, kaya nga, si Mark, sabi dito, ay the Book of Mark, ang central purpose ng Gospel ng Mark is around to prove to the Roman readers that Jesus was Christ. That Jesus is the Son of God. So yun yung kanang ipuprove in the Book of Mark. Kaya yung mga readers niya rito, ang mga readers niya rito, taga-Romans. Itong mga Romans na ito, siyempre, they have their own faith. Pero nga, dahil nga dumating ang ating Panginoon, at tinawag nga siya, paano ba tinawag si James and John? Andun sila bilang isang fisherman, di ba? Fisherman po sila at habang ang Panginoon, at the first part of His ministry, tinawag niya sila, James and John, kayo, sumama kayo sa akin. At alam mo, ginawa nila yung kanilang gamit sa pangingisda, iniwanan nila at sumama sila sa ating Panginoon. And they are become one of the disciples of our Lord Jesus Christ. Amen. So, in the book of Mark, tingnan natin, lalo na po doon sa Mark chapter 10, ay makikita natin doon yung about teaching about divorce. Teaching about concerning children. And teaching about the rich young men. So makikita natin doon sa buong chapter 10 na yun. And itong pinag-aralan natin, it's about the request of the two brothers. And then, the last part of the book of chapter 10 was the restoration of Bartimaeus' sight. Kikita ninyo yung bulag na pinagaling ng ating Panginoon. That was the whole chapter in the book of Mark sa chapter 10. Okay. So let's go to ang ating pong teksto. Amen. Introduction pa lang yun. Amen? So kalapitin niyo yung mga nasa tabi ninyo, baka mamaya natutulog na. Kasi oras ngayon ng medyo peligro. Di ba? Sa ganitong oras. Kaya tapikin po pagka medyo gumigilid na yung kanyang ulo. Anyway, dito tayo sa ating pong introduction. So, binasa natin kanina. Binasa natin kanina yung Mark chapter 10. Verse 35 to 45. So, meron dalawa na disciples ng Panginoon. Si James and John. Ito si John. Andun si James. So, kumpleto. Pero sa Tagalog, Santiago at saka si Juan. Ang layo, Santiago at saka si Juan. But anyway, kung titignan natin, in Matthew chapter 20, naroon din yung istorya na kung saan si James and John. Ganun ang istorya. Pero kung titignan ninyo in Matthew chapter 20, ang nag-request yung nanay. Yung nanay ni James and John. At lumapit siya sa ating Panginoon at sabi niya,
iniling niya kay sa ating Panginoon at sabi niya, Panginoon, pwede ba? Si James nandiyan, paupuin mo sa kanyang kanan, sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. So, ganun din ang request niya. In here, sa Mark chapter 10, mismo, si James and John ay lumapit mismo sa ating Panginoon. At ang sabi niya, Panginoon, meron po kaming hihilingin sa inyo. Anong sabi niya? Ano bang hihilingin ninyo? Pero alam ni John, ni James and John, kasi tumatak sa isipan nila, sa puso't isipan nila, na sinabi ng Panginoon, na whatever you request, sabi niya ng Panginoon, ay ipapagkaloob ko. So sabi niya, may tayong request eh. So siguro papayagan tayo na pwede tayo umupo doon sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. So yun ang request nila. And by that time, mga kapatid, sabi niya, ano gusto niyong gawin? Sabi niya, Panginoon, pwede ba kami umupo sa iyong kaliwa at sa kanan? So sabi niya, hindi niyo alam ang iyong sinasabi. Hindi niyo alam ang iyong ginagawa. Hindi niyo alam yung sinasabi ninyo. So my brothers and sisters, you know, wala dito yung nanay ko, dito ba yung nanay ko? Wala yung nanay ko, My mother is 95 years old. 95 years old. And wow, sana makabot pa siya ng 100 years. 5 years na lang, pero ng 100,000. Anyway, you know my mother, he's a great servant. He's a great servant. Siya yung masasabi kong pinakamahalagang servant sa buhay ko. Talagang magmula sa aking pagkabata, hanggang sa aking pagkatanda, ay inaalagaan pa rin niya ako. Minsan nga sasabihin niya sa akin, kumusta ka na? Malakas ka pa ba? Anong tinakain mo? Sabi niya, anong gusto mo? So, alam mo, natatats ako doon sa kanyang mga sinasabi. Although he's 95 years old. Pero parang, pinag-cleaning ko pa rin niya ako. Hindi naman niya siguro masasabi ako yung pinaka gusto niya kasi ako yung pinaka baby niya noon eh. Magmula nung 6 years old, umuwi kami sa probinsya, hanggang sa nag-college ako, ay dalawa lang kami magkasama sa buhay namin. Yung aking mga kapatid, nandito sila sa Manila. Yung aking tatay, hindi ko nakita for how many long years. Kaya dalawa lang kami nung nanay ko. Kung minsan, medyo may katigasan din ang ulo ko nung bata ko. Pero kahit paano, nakikita ko yung patuloy ng paglilingkod niya sa akin. Kung minsan nga, one time, mga kapatid, nakita ko, naranasan ko sa aking buhay. When I was third year at high school, mga kapatid, alam po ninyo yung meron tayong tinatawag na juniors and seniors prom. Sino ba naka-experience nun? Juniors and seniors prom. Ako, no talaga, wala kami. Even, pabili ng sapatos, wala talaga. So sabi ng nanay ko, hinanapan talaga niya ako kung paano niya ako ginawa ng paraan para maka-attend ako ng junior-seniors prom. Anong ginawa niya? Naghilan siya ng sapatos sa aking pinsan na pulis. Binigyan niya ako ng sapatos, binigyan niya ako ng damit na Hawaiian dress kasi Hawaiian dress yung suot namin, yung ano na yon. So, mga kapatid, tuwang-tuwa talaga ako dahil unang-una, sabi ko, it's my first time na magkakaroon kami ng junior-seniors prom. Wala akong may suot. Pero yung mother ko, sabi niya, sige, hanapan kita. Talagang inanapan niya talaga ako kung saan siya pupunta. At nabigyan naman niya ako ng ganong kasuotan. At tuwang-tuwa talaga ako. At yun talaga yung hindi ko sa isipan ko na nandun talaga yung servanthood ng aking nanay. Amen. So my brothers and sisters, kaya nga,
yung mga nanay na narito, purihin ang Panginoon dahil sila yung mga the best mom as servant. And, you know, in John chapter 13, verse 1 to 70, makikita natin doon yung pagiging servanthood ng ating Panginoong Hesus Kristo. Basahin natin. John chapter 13. Gusto kong makita ninyo ito dahil ito yung talagang pinakabuod ng pagiging servanthood. In John chapter 13, maganda sa Tagalog, mas maganda basahin natin sa Tagalog. In John chapter 13 verse 1, Bisperes na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig nito upang bumalik sa Ama. He will be going to Jerusalem at doon siya ipapako na siya ng cross. He will be suffered a lot during that time. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. So makikita natin talaga yung abounding love ng ating Panginoon. Even at the point of suffering of the Lord Jesus Christ, sabi niya, hindi niya tayo pinabayaan because of His abounding love of God. Pagsabi lang po na nililigay niya ang diablo sa isip ni Judas. Alam niyo si Judas, talagang Judas talaga. Ang anak ni Simon Iscariote na ipinagkaroon niya ang ating Panginoon. Alam na ng Panginoon ang mga pangyayari. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanya, kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas ng balabal at nagpikis ng tuwalya sa baywang. Sa verse 5, pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ang tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Kita natin, alam mo kasi ang kultura, pag pumasok ka kasi sa isang bahay, parang pagka madumi yung paa mo, hindi pwede, kailangan maghugas ka muna. And you know, that time, nandoon yung mga 12 disciples. At siyempre, maging ang ating Panginoon ay madumi rin yung kanyang paa, pagpasok nila. So, sino kaya maghugas ng paa nito? Punong-punungan sila Hindi alam kung sino. So, ginawa ng ating Panginoon, dinemonstrate niya sa kanyang buhay at inumpisahan niyang kukuha ng tubig sa may palanggana at hinugasan niya bawat isa-isa ng paa ng kanyang mga alagad. Amen. At ang sabi nito, paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi sa kanya, Panginoon, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sabi ni Pedro, Panginoon, pati ba ang aking pahugasan mo? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa, sabi ni Pedro. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Dahil dito yung sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang pagkaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang kanyang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat ay kung magkanulo. Dahil alam ni Jesus kung sino ang magkanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis sila, subalit hindi lahat. So sinabi niya ito, nandun si Judas na siya magkanulo sa kanya. At dito makikita natin yung humbleness
ng ating Panginoon. So makikita natin mamaya yung topic natin. It's about Christ's humbleness and it's about the service to others. Amen. So, kaya ko gustong ipakita sa inyo para makita natin kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoong Yesus na hinugasan niya ang bawat paa ng kanyang mga alagad. Bagamat siya'y hari ng mga hari, bagamat siya is the King of Kings, siya ang Panginoon ng mga Panginoon, siya ang hari ng mga hari, subalit siya ay nagpakumbaba upang hugasan yung paa ng kanyang mga alagad. Amen. Okay, balik na tayo. Nasimulan natin si James and John. Ang sabi niya rito, in the Bible, James and John are the sons of Zebedee, which are pictured in Mark 35:40. They were fishermen from Galilee. At ang tawag na nila sa kanilang itong dalawa na ito, they are the sons of thunder. They are the sons of thunder. And sabi nga, they are, makita natin na si James ang unang namatay sa alagad ng ating Panginoon. And John, di natin alam, was the last. Kasi matanda na siya when he was in Patmos. Amen. Okay. They were good to be the fishers of men. They were involved in personal ambitions when Jesus predicted his death. Itong istorya in Mark chapter 10, 35 to 45, Jesus was about to die. Jesus was going to Jerusalem. Kaya sinabi niya doon sa Mark 35, hindi niyo alam yung sinasabi ninyo. Kaya niyo bang itong kupa na ito ay, kupa na ito ay magagamit ninyo? So, ano ang request ni James and John? They were to sit on the glorious throne that we want to sit in places to honor next to you. Gusto nila umupo doon sa kaliwa at sa kakanan ng ating Panginoon. Since it is because they are an inner circle ng Panginoon, maaaring masasabi nila, pwede naman ako sa kaliwa at sa kanan na umupo ng ating Panginoon. Or, in other words, in some illustration, Lord, grant us, sabi ni James and John, or Lord, allow us to sit at your right hand, at your right and left places in your glory. Kaya nga, masasabi natin dito na Jesus said to them in Matthew chapter 19 verse 28, I'll tell you the truth, that at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, ang sabi doon, you who had followed me will also sit on the 12 thrones. Kaya yun yung maaring pinanghahawakan ni James and John na sinabi ng Panginoon na maaari kayong umupo sa aking 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. In Matthew chapter 19 verse 28. You know that what they are asking for. Anong ibig sabihin ng, Lord, pwede ba umupo kami sa iyong kanan? Pwede umupo kami sa iyong kaliwa? Grant us, Lord. Allow us, Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, James and John were asking for a position. James is asking for a power. James is asking for a prestige. James is asking for recognition. James is asking for a dignity in his kingdom. Ang pagkakalam kasi ni James and John, maghahari na ang Panginoon sa daigdig na ito. Kaya
sabi niya, maraming, I want power. I want dignity. So yun yung maaring ibig sabihin kung bakit sila James and John gusto nilang umupo sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. And they believe that they will have the greatest one for themselves. They wanted to be set apart. Amen. Like in government, you know, sa gobyerno, di ba? Pag kami nanalong presidente, lahat ng mga politiko lalapit sa presidente at hihingi ng posisyon. Amen. That's a Gentile kingdom. Pero dito iba. Ang sinasabi ng Panginoon, mamaya sasabihin nito, He's talking about the kingdom of God. Amen. It's not the Gentile kingdom. Kaya ang sabi ng Panginoon, si James and John, they don't really understand or lack of understanding of what the Lord Jesus Christ says in Mark chapter 10. Actually, ang tinutukoy niya dito about His incoming death. About His incoming death. He will be suffered. He had a suffering. Kaya nga sinabi niya, pero alam mo, ginawa nila, James and John, kasi on Mark chapter 10 verse 35 to 45, Jesus said on the third time about His death. Amen. And James and John ignore nila yung sinabi ng ating Panginoon about His death. They were concentrating about the position. They were concentrating about the power to be given to them. Amen. Yun ang ano nila, hindi nila inisip yung kamatayan ng ating Panginoon on the death of the cross. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, so Jesus asked them if they can drink the cup. When you say drink the cup, it's all about suffering. Amen. It's all about suffering. Jesus is foreshadowing His death on the cross and predicting them to these two, James and John, for they will die in their faith. Amen. Kaya makita rin natin, si James and John talagang nung namatay ng ating Panginoon, talagang isa sila sa mga talagang nagtulak na i-preach yung gospel about the Lord Jesus Christ. Amen. Si John na, ilang beses nang kinulong, ilang beses siyang papatayin. Pero paglabas niya sa kulungan, he preached the word about the Lord Jesus Christ. Amen. In fact, sabi nga doon si James was martyred by Herod Agrippa. He was killed with a sword. Amen. Nakakita na kayo ng sword yung mga Japanese sword? Pag pinanang mo sa papel, talagang mahahati yung papel. Ganon siya katalim. You know that James and John, mga kapatid, saw God's kingdom through human eyes. Ang nakita nila about the Lord Jesus Christ, His impending death, and going to Jerusalem, mga kapatid, human eyes. Hindi nila nakita yung spiritual eyes about the impending death of our Lord Jesus Christ. Amen. They saw that Jesus had the power. They saw that Jesus had the authority. They saw that Jesus had the greatness. And they wanted to be a part of it. Gusto nila na kasama sila sa kanyang pagiging leader of the Gentile.
Pero hindi yun ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi yun yung gustong mangyari ng Panginoon. Amen. Kaya, they wanted glory. But Jesus says in His kingdom as a different, it was seen through human eyes. Iba yung kingdom na pinangako ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, and whoever would be first among you must be a slave of all. For the Son of Man came also not to be served, but to serve and to give His life as a ransom of many. And Jesus turned His disciples, the eyes of the world, into the eyes of God. Kaya nga, gusto kong makita ninyo, human eyes, merong hangganan. But in the eyes of God, walang hangganan. It's eternal. God, Jesus sees things differently in His kingdom. Ang Panginoon, makita natin doon sa Kanyang kingdom ng ating Panginoon, ang pag-service, helping others, sacrifice rather than His power, and His might, and His glory. Jesus sees His kingdom, one at the cross, not glory, but a servanthood. Jesus sees His kingdom through God's eyes, and those eyes are people in God's kingdom helping, sacrificing, serving others. So si James and John, they were looking at the human eyes of power, majesty, and His kingdom. So, balik tayo. When Jesus Christ, on His third, yung kanyang sinabi, third time, napupunta na doon sa Jerusalem, mamamatay na, papako na siya ng krus ng Kalbaryo, hindi pa rin maunawaan yung mga disciples na yun. Hindi ninyo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaya sinabi niya, mismo, in Mark chapter 10 verse 42, sabi niya, ito yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya pinalapit sila ni Jesus. Kasi, yung 10 disciples, nagre-reklamo na rin. Nagsiselos. Bakit sila lang? Sila lang yung uupo sa kaliwag ka na. Paano kami? Panginoon. And the Lord said, pinalapit niya yung kanyang mga 12 disciples. At sabi niya, in verse 42, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon. Amen. Sa kanila. At ang kagustuhan ng mga kapangyarihan ay siyang nasusunod. During the time of this period, the Gentile period, siyempre may mga leader yan. At bilang mga leader, kung ano yung sasabihin ng leader, susunod yung kanyang mga pinamumunuan. Amen. Diba? Kahit sa company, pag hindi ka sumunod, tanggal ka. Diba? So, pero ang sabi ng Panginoon, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Yan. Hindi ganyan. Hindi dapat ganyan ang gawin ninyo. Hindi dapat ganyan ang isipin ninyo. Eh ang sabi ng Panginoon, sa halip, ang sino man sa inyo na maging dakila, okay, the true greatness, true great, sabi niya, being a disciple, ay
and maging lingkod ninyo. Amen. Maging lingkod ninyo. Mamaya isa-isahin natin. Ano ba yung isang pagiging lingkod ng Diyos? Amen. At ang sino mang nais na mamuno ay dapat maging alipin sa lahat. Sapagkat, ang sabi niya, in-example niya na ang kanyang sarili, sapagkat ang anak ng tao, ako nga, sabi niya, naparito ako. Hari ako ng mga hari. Diyos ako, bumaba ako dito sa lupa. Pero, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. That's the kind of attitude and example that Jesus wants us to be a servant. And how to be a servant. Gusto maging isang servant. Lingkod. Nandito. Pakinggan ninyo to. Jesus directly contrasts leadership style of the rulers and the ruler over the people with the model he wants to followers to emulate. One is humility. Humility. Humility and service. Yun ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon, not a gentle kingdom, but it is a spiritual kingdom that has an attitude of humility and service to others. Yun ang gustong i-drive ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. You want to become great? Sabi niya, kaya sabi niya, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Hindi siya yung paglingkuran natin. Ang Panginoon, nag-serve siya. Kung titignan ninyo, during his 33 years of ministry, wala siyang ibang ginawa kundi mag-serve, healing, preaching, teaching about the kingdom of God. Amen. At makita mo yung kanyang compassionate. Makita mo yung kanyang kababaang loob. Amen. Although He is the King of Kings, siya yung hari, anak ng Diyos. Diba? Amen. Eh kung ako anak ng hari, anak ako ng hari sa Saudi, ba, lahat mabibili ko. Mabibili ko ng bahay. Mabibili ko sasakyan. Mabibili ko lahat ng gamit. Kasi bilyonaryo ako eh. Anak ako ng bilyonaryo. Pero si Jesus hindi. Wala sa kanya yung about finances. Ang gusto niya makita ay magsilbi sa lahat ng mga tao, iligtas ang mga tao sa kapahamakan. Amen. Yun ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Kaya, ngayon tinatawag din tayo ng Panginoon bilang mga followers of the Lord Jesus Christ. It's a direct call for a Christian to prioritize serving in others. Amen. Priority natin sa buhay natin na tayo makapaglingkod sa ating kapwa. Amen. Kalabitin mo nga ang katabi mo. Yan. Paglingkod tayo, kapatid. Serving in community. Serving in the church. Serving to others. Serving to the family. Serving to our neighbor. Siguro minsan, kaya hindi tayo nakakapag-serve sa Panginoon because there is a pride in our heart. Amen. There is a pride in our heart. Kaya sabi ng Panginoon, kaya nga yung mensahe natin, Christ, humility.
Regalo yan sa iyo ng Diyos. Ang pagiging pagpapakumbaba. In 1 Corinthians chapter 4, verse 6 and 7, sabi niya doon, huwag kang magmataas, huwag kang magmayabang, dahil ang pagpapakumbaba ay regalo sa iyo ng Diyos. Amen. In James chapter 4, verse 13 to 17, humility is against boasting. Magkalaban yan. Amen. Kaya sa buhay natin, huwag kang magmataas, huwag kang magmayabang. Wala naman tayong pagmamayabang sa buhay natin. Pag namatay tayo, we go back 6 feet below the ground. When we die, wala tayong madadala kahit kanino man. Kayamanan natin, hindi natin madadala. Yung pera natin, hindi natin madadala. Ang madadala lang natin, yung relasyon, yung buhay natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya, tingnan natin yung ating mga paa. Nakatungtong pa ba yung paa natin? Amen. In Colossians chapter 3, verse 12 and 13, the humble, willing need to forgive is rooted in forgiving through the grace of God. Amen. Nailagay na sa puso natin yung salitang pagpapakumbaba. Amen. At ang sabi niya doon, if you're going to serve God, you cannot serve God unless you have that kind of attitude. Humility. Amen. Hindi ka makapag-serve kay God. And in Philippians chapter 3, verse up to 11, humility serves everyone. Amen. Dapat na maintindihan natin, dapat na malaman natin, luwag tayong magpakayabang sa buhay natin. Amen. Minsan sinasabi natin, yabang-yabang mo. Diba? Nasabihan natin yung, kuminsan naisip natin, yabang naman ito. Ay, wala siyang mayabang. Meron tayong pinagpamayabang ang Panginoong Jesucristo. Amen. Magyabang ka na, kay Jesus Christ ka na magyabang. Amen. Hallelujah. Okay. Kunti na lang po. Siguro mga 10 minutes. Gusto ko kayong i-challenge today doon sa mensahe natin. Si James and John, gusto nilang maupo doon sa kaliwat kanan ng Panginoon, pero hindi nila alam meaning na sinabi ng ating Panginoon. Amen. I want to challenge you today. Being a servant of the Lord Jesus Christ. All it's about servanthood. Amen. One question is, how can I be there? Amen. How can I be there? Paano ko makakarating doon? Number 2 question is, how can I help? Paano ba ako makakatulong? Amen. Being a servant. Kung gusto mong ikaw nga yung gustong maging lingkod ng Diyos, paano ako makakatulong? Amen. Dito lang sa church natin. Marami tayong may tutulong dito sa church natin. Amen. At tayong makikita na mga ring may tulong natin. Amen. Huwag tayong taga-upo. Huwag tayong taga-butas ng upuan. Kundi, sabi niya doon, being a servant, how can I help? Paano ako makatulong? Amen. How can I serve? Paano ako makapaglingkod, Panginoon? And that's the kind of question na dapat ilagay niyo sa puso mo kung gusto maging isang servant ng Panginoon. Amen. Paano ako makatulong? Maraming paraan para tayo makatulong. Di ba?
mga errands natin, pwede tayong maging errands sa ating mga kapitbahay. O yan mo munang pagtawag sa baby mo. Di ba? It's already a help. Yung nanay na nahirapan na siyang maglakad. Di ba? Pwede nating tulungan. Pwede nating alalayan. That's how we should help other people. Amen. Yung mga may sakit. Di ba? We can help them financially. We can pray for them. That's a kind of help. To be a servant. And how can I reach these people? Paano ko, Lord, paano ko ba maabot itong mga kapatid ko ito? Gusto ko silang ipag-pray, gusto ko silang mag-Bible study, gusto ko lang silang dalhin sa church, gusto ko silang umattend sa mga Bible study. That's a kind of, it's a servanthood. It's a commitment. Willingness. And, you know, kailangan lumabas ka dun sa comfort zone mo. If you want to be a servant, kailangan lumabas ka dun sa comfort zone mo. Tanggalin mo yung selfishness mo sa katawan. What must I do? Lord, anong gagawin ko? Diba? So many things na dapat mong magawa. What can I do to help somebody else? Yan. Kasi ang servanthood is serving others. It's difficult. But that's the kind of the Lord Jesus Christ who want from us. Si Jesus Christ nga, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Tayo pa kaya? You cannot serve God unless you are willing to serve other people. Hindi mo pwedeng mapaglingkuran ng Diyos kung hindi ka willing na mag-serve. Yung ikumit mo yung sarili mo. To help other people, to serve other people, to teach other people. And you know, serving God is not a public position. Worship leader or committee head. Hindi yan ang tinatawag na serving God. Diba? Now, in my conclusion, nagising na lahat ata, conclusion na. Patapos na. Anyway, gusto kong makita ninyo yung how to be a servant. What are the attitudes? Dapat makita natin. It's not only how can I serve God, how can I help people, how do I serve Him, how can I find, how can I reach people, what must I do. Kailangan makita rin natin yung buhay natin. Na meron tayong faith in God. Amen. Meron tayong faith in God. Number 2 is, we need also to worship God. Amen. Faith in God. You have that kind of worship in God. And you have that kind of obedience to follow Him all the days of your life. Kaya nga, mga kapatid, in the last verse of Mark chapter 10, verse 45, ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang paglingkuran. Naparito ako upang maglingkod para sa inyo. At ibinigay ko ang buhay ko para sa inyo. What a beautiful praise na sinabi ng ating Panginoon. Amen. Walang makagagawa po niyan. Si Jesus Christ lamang makagawa niyan.
He paid the ransom for us. Amen. When we were yet sinners, Christ died for us. Sabi niya, namatay ang ating Panginoon kung tayo pa ay makasalanan because of His abounding love. Romans chapter 5 verse 8. Mga kapatid, niligtas tayo. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, dapat patuloy tayong maglingkod sa Panginoon with that kind of humility. Hindi tayo dapat tumingin sa mundong ito. Bakit? Dapat tumingin tayo yung kingdom, yung kaharian ng Panginoon. Kasi that's the end. Yan ang pinakadulo ng buhay natin. Amen. Tayo dito, we are only sojourners. Kumbaga, mga manlalakbay lang tayo dito sa daigdig na ito. Amen. Binigyan tayo ng buhay. Buhay na ito is to glorify, magnify, and exalt in God. Amen. Yan ang pangunahing layunin natin sa buhay natin. To serve Him. To worship Him. To follow and obey what He has said in His Bible. Be not hearers only, but be the doers of the word. Amen. Sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. And I believe, mga kapatid, sa ating 41 years na itinayo ng ating Panginoon, amen, itong church na ito, nakatayo pa rin tayo. Amen. We are covered by the wings of our Lord Jesus Christ. Amen. Ginagamit itong church na ito to welcome every unbelievers to come to this church. Nawa, magamit pa ng lubusan ang iglesia ito. Hallelujah. And we know that there are also plans of God in this church. May plano ang Panginoon. But we always continue to pray what are His plans for us. Not our plan. Amen. Kasi yung plano natin, hindi mangyayari, but the plan of God is always perfect. Perfect ang plan ng Panginoon. That's why I challenge you to continue in serving God. I challenge you to continue in worshiping God in obedience to the Word, to the will of the Lord. Mga kapatid, tingnan natin. Makikita ang growth ng isang church. Amen. So kayong mga leaders of the church. Kaya nga sabi ko, serving God is not the puppet. Serving God is not about your position in the church. Serving God is about serving others. Amen. Purihin ang Panginoon at nawa po ay napapala po tayo sa ating mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Praise God! Salamat sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat.